Isang maulan na panahon sa base ng Lion's Head. Si Choji at Umamiya ay patuloy pa ding nilalabanan ang isa't isa. Ang mga manunood naman ay natutulala na lang sa kanilang nakikita. Sa laban ng dalawa ay nakikitang si Choji ang nakakalamang dahil sa tuloy-tuloy na pagtama niya kay Umamiya. Kahit si Nirei ay nab-I-believe kay Choji. Si Choji ay bumwelo saglit at muli na namang umatake. Si Umamiya ay sumuntok ngunit hindi naman ito tumama, lumusat si Choji sa pagitan ng paa at hinayla ang damit at tuluyang sinipa ng malakas si Umamiya sa spinal cord. Ngunit biglang lumingon si Umamiya at hindi ininda ang nakakamatay na atake. Si Umamiya ay bumwelo ng isang malakas na suntok ngunit naiwasan lamang ito ni Choji, gamit ang mala acrobatics na galaw. Nagtataka naman si Choji dahil bakit parang hindi nasasaktan si Umamiya sa mga pag-atake niya. Sinabi naman ni Umamiya na ang atake ni Choji ay walang bigat. Ikinagalit naman ni Choji ang narinig. Alam mo ba kung bakit sabi ni Umamiya? Ang mga nanunood naman ay nakafocus sa mga sasabihin ni Umamiya. Dahil lumalaban ka lang ng sarili mo lang ang iniisip mo, sabi ni Umamiya. Sinabi naman ni Choji na hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Umamiya. Magaan man o hindi pareho lang ang kakalabasan nito, aatakihin kita hanggang bumagsak ka, sabi ni Choji. Si Choji ay muli na namang sumugod kay Umamiya, at tanging sanggalang ang ginagawa ni Umamiya. Ngunit ilang sandali lang nagawa naman ni Choji mapatid ang paa ni Umamiya at sinundan ito ng uppercut. Si Choji ay ngumiti pa sa nagawa. Ngunit si Umamiya ay hindi ininda ang suntok at sinabing masyadong magaan ang suntok ni Choji. Bumawi naman si Umamiya ng suntok na nagpabagsak kay Choji. Ang mga manunood naman ay walang reaksyon sa nagawa ni Umamiya. Si Choji ay hinintay ni Umamiya tumayo. At sinabi naman ni Choji na masakit ang ataking ginawa ni Umamiya. Pinapangako kong magiging malaya ako, kaya naman huwag kang hamarang sa gusto kong mangyari, sabi ni Choji. Sumuntok si Choji ngunit madali lang naiwasan ito ni Umamiya. At sinabing ano ba para kay Choji ang kalayaan. Malaya ako kapag masaya ako, sabi ni Choji at sinipa si Umamiya. Sinangga ni Umamiya ang atake at tinanong si Choji na ano ang kahulugan niya ng masaya. Masaya raw siya ngayon dahil may kalaban siyang malakas. Natamaan niya si Umamiya. Sinabi naman nito na mukhang hindi ka naman nag-enjoy sa laban na ito. Wala ka man lang alam tungkol sa sarili mo. Kaya naman pakiramdam mo malungkot ka at kung ano-ano ang pinagsasabi mong walang katuturan. Kaya naman hirap ka sa lahat ng bagay. Naaawa ako sa iyo, dagdag pa ni Umamiya. Si Choji ay napuno na ng galit sa pinagsasabi ni Umamiya kaya naman hindi niya hinayaang magpatuloy pa ito. Habang umiiwas, sinasabi ni Umamiya na nakakaawa ang grupo niyang nagkaroon ng leader na katulad niya. Kahit anong rason nasa tuktok ka na ng Shishitoran. Kaya naman huwag mong pagmukhaing kaawa-awa ang mga kagrupo mo. Si Umamiya ay muling bumawi ng suntok kay Choji. Na kinagulat ng ibang taga Shishitoran. Si Nirei naman ay nagagalak dahil hindi siya nagkamali na piliin ang Boferen at nagpapasalamat na malakas ang leader nilang si Umamiya. Dumudugo na ang bunganga ni Choji sa lakas ng suntok ni Umamiya. Pagmukhaing kaawa-awa, tanong ni Chiloji. Nasulyapan naman ni Choji ang nakaraan niyang grupo na masaya pa sila. Ngunit sa tagal ng panahon sila ay nawala pa unti-unti. Si Choji ay hindi na alam ang iisipin, gagawin o sasabihin. At sinabi na lang na tumahimik na lang si Umamiya sa pananalita. At paulit-ulit na sinasabing hindi niya na alam ang gagawin at sasabihin. Napasigaw na lang si Choji dahil nag-overheat na ang utak niya. Nagugulat naman si Jo sa pinapakita ni Choji. Sinabunutan naman ni Choji ang sarili niya, at sinabing hindi niya gusto si Umamiya. Wala talaga siyang ibang gusto, sabi ni Choji habang lumuluha naman ang kanyang isang mata. Sa isang tuyot na lupain, tinatanong ni Choji kung kailan niya ba ginawang madilim ang kanyang mundo. Napakadilim at napakalamig ang kanyang pakiramdam. Na kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang maging masaya. Na para bang naging desyerto na ang kanyang puso. Siya ay napapatanong sa kanyang sarili kung ano bang kulang sa kanya. Ang sagot ay hindi niya naman mahanap dahil sa dilim ng paligid niya. At wala na siyang pakialam kung ganun ang nangyari sa kanya dahil mukhang napaka-imposibleng hanapin ang kulang niya sa dilim ng kanyang mundo. Kahit anong gawin niya ay pareho lang na nagiging malungkot siya. Kaya naman ayaw niya na at sumusuko na siyang hanapin ang kulang sa kanya. Muli na naman siya napasigaw, habang isang gilid nag-aalala naman sa kanya si Jo. Sumugod muli si Choji, si Umamiya naman ay pinagmasdan lang si Choji. Bumagsak na si Umamiya at patuloy siyang sinusuntok ni Choji, ngunit si Umamiya ay hindi man lang gumagawa ng paraan para kumawala. Sinabi naman ng mga nanunood na bakit parang hindi lumalaban si Umamiya. Naintindihan din ni Jo na hinahayaan niya lang si Choji at atakahan siya. Habang si Sakura naman ay pinapagalitan si Umamiya at sinabing nasaan na ang 100% mong mananalo ka.
Baka makarating na siya sa langit niyan, sabi naman ni Nirei. Si Sug Ishita naman ay sinabing manahimik sila at manood lang. Si Choji ay huminto ng atakehin si Umamiya at ito'y hingal na hingal sa ginawa. Choji, patawad, hindi ko sinasadyang ilagay ka sa sitwasyon mo ngayon na naguguluhan. Hanggang doon na lang talaga siguro ang kayang intindihin ng utak mo, sabi ni Umamiya. Pinagsusuntok na naman siya ni Choji at sinabi manahimik na siya. Ang pagiging padalos-dalos at pagsira sa mga bagay-bagay, ay ibig sabihin habang panahon ka nang mahihirapan sa buhay mo. Manahimik ka na, sabi ni Choji at kinagat ang lalamunan ni Umamiya. Kinilabutan naman si Nirei sa ginawa ni Choji kay Umamiya. Choji, ayos lang yan. Dahil alam kong merong sagot mula sa puso mo, sabi ni Umamiya habang hinimas ang ulo ni Choji. Sinuntok niya naman ulit si Umamiya at lumayo at sinabing hindi niya alam ang sagot. Pinaalala naman ni Umamiya ang nakaraang nagkaroon ng away ang kanilang mga grupo. Ang mga taga-Shishitoran ay paalis na. Si Umamiya ay pinagmamasdan sila Choji kung gaano kasaya ito kasama ang kanyang grupo. Makikita sa mukha ni Choji kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang grupo. Nagpaalam din noon si Choji kay Umamiya, at sinabing napakasaya ng naging laban nila sa susunod ulit at talagang nag-enjoy siya laban. Noon ay mas mabigat pa ang mga suntok mo, ngayon ay parang sanggol na lang ang sumusuntok sakin. Talagang mas nakakabilib ka talaga noon kesa ngayon na wala ng silb kalaban. Ano ba ang meron ka noon na wala ka ngayon? Tumayo si Umamiya at lumapit kay Choji. Lumayo ka, sabi naman ni Choji at sinipa si Umamiya. Ngunit nagulat si Choji dahil parang hindi man lang nasaktan si Umamiya sa sipa niya. Hahawakan na siya ni Umamiya at naging takot na takot si Choji. Siya ay nakaramdam ng init dahil sa paghawak ni Umamiya sa kanyang ulo. Isipin mo kung ano ba ang klase ng buhay meron ka noon, sabi ni Umamiya. Yun ang kailangan mo sa sarili mo at yun din ang kailangan mo para mamuno sa grupo, sabi ni Umamiya. Si Jo naman ay nagpasalamat sa ginagawa ni Umamiya. Alalahanin mo kung sino ka, Choji, sabi ni Umamiya at ginamitan niya ito ng headbutt. Si Choji ay pabagsak na. Habang pabagsak siya, nakita niya naman ang grupo niya noon at tinanong kung bakit sila masaya. Ito ay nawala at tuluyan na siyang bumagsak sa kadiliman. Sinabi niya namang naeengit siya sa kanila at gusto niya din sumama. Si Choji ay nilalaro ang pusa ngunit tinawag na siya ng mga kasama niya. Sinabi ni Choji na parang gusto magpaalaga sa kanya ng pusa. Napaka-relax mo talaga kahit saan, sabi naman ng mga kasama niya. Lalaban pa tayo, kung gusto mo maging leader sa hinaharap dapat patunayan mo muna ang sarili mo, sabi ni Arima. Si Choji naman ay biglang nakalimutan kung anong grupo ang makakalaban nila ngayon. Ang mga kasamahan niya naman tumawa sa kanya at sinabing hindi magtatagal magiging leader ka na ng buong Shishitoran, umaasa kami sa iyo, sabi ng mga kasama niya. Si Choji ay masaya at hinihiling na sana hindi na matapos ang mga ganang sandali. Lumingon siya para tawagin si Jo ngunit napagtanto niyang nasa madilim na mundo niya na naman siya, at mula sa malayo may natatanaw siyang liwanag. Ito ay si Jo na pinapanatili ang liwanag na mayroon si Choji, ngunit siya ay nagkamali sa hakbang na kanyang ginawa kaya naman siya ay nahulog sa kadiliman. Napagtanto niyang siya ay nanaginip. At yun din ang unang beses na naramdaman niya ang ganoong pakiramdam. Nagising na si Choji at ang unang bumungad sa kanya si Jo. Bakit ganyan ang mukha mo, sabi naman ni Choji. Ang buong kwarto ay sobrang tahimik at sa sobrang tahimik naririnig pa ang tunog ng lamok. Napagtanto naman ni Choji na siya ay natalo ni Umamiya. Sinabi naman ni Choji kay Jo na nagkaroon siya ng masayang panaginip. At ang lahat ay masayang nagtatawanan kasama siya. Sa tingin ko may natuklasan ako sa sarili ko, sabi ni Choji. Kung ang lahat nakangiti at masaya, magiging masaya din ako. Kaya naman sanang umiti ka na din, sabi ni Choji kay Jo. Kinagulat naman ito ni Jo at naiiyak na. Humihingi naman ng tawad si Jo kay Choji dahil iniwan niya si Choji mag-isa. Hindi alam ni Jo na nahihirapan na pala noon si Choji at nilayo niya pa ang lahat sa kanya. Nagawa ito ni Jo dahil ayaw niya makitang manakit si Choji ng mga kagrupo nila at ayaw niya ring maging pangit ang tingin nila kay Choji. Ayaw ni Jo na masira ang kanyang mga plano, dahil gusto ni Jo na gustuhin ng lahat si Choji at aalalayan niya ito para magawa yon. Kaya naman noong araw na yon nakagawa siya ng pagkakamali at ibinaling ang tingin niya sa gusto niya sana mangyari. Natutunan niya lang ang kanyang pagkakamali habang nilalabanan niya si Sakura. Dapat hinarap kita at pinilit kita na ipunta ka sa tamang landas. Patawad, hindi kita kinausap, hindi kita pinilit. Patawad dahil hindi kita sinamahan hanapin ang kulang. Patawad dahil iniwan kita mag-isa. At dahil sa mga nagawa ko, kinuha ang lahat sa iyo, pati ang kalayaan mo. Si Jo ay paulit-ulit nagpapatawad kay Choji. Akala ko talaga noon kapag naging leader ako mas magiging masaya ako. Para akong papunta sa isang treasure box na nasa taas ng bundok. Sobrang excited ko dahil akala ko mas magiging malaya ako. Nakipag-unahan ako sa tuktok at umaasang mayroong magandang mangyayari,
ngunit noong binuksan ko ang kahon hindi ako naging masaya dahil wala naman itong laman at pinadilim lamang nito ang mundo ko, wala akong naramdaman kahit ano. Napakalungkot ko, hindi ko alam kung saan ang susunod na pupuntahan. Kahit anong gawin ko hindi na ako nagiging masaya at pakiramdam ko palaging may kulang sa akin. Pinilit ko gumawa ko ng paraan pero may mali sa akin at patagal ng patagal mas lalo akong nahihirapan. Wala na akong makitang sulo sayon kaya naman nag-umpisa akong manisi ng ibang tao. Inisip kong dahil mahina ang buong grupo, hindi ko magawang sumaya. Inisip kong kapag lumakas ang buong grupo sasaya na ako at magiging malaya. Hindi mo kinuha lahat sa akin, Joe. Ako ang may kasalanan dahil ako ang gumawa at ginusto gawin yon. Tama nga, na sobrang saya natin noon at nagtatawa na parang mga baliw, napakasaya talaga noon. Malaya na ako noon pero hindi ko yun napansin. Sobrang nagkamali ako sa ginawa ko, napakabaliw ko. Kung hindi dahil sa'yo Joe na wala na ang lahat ngayon, mali, sabi naman ni Joe. Tumanggi naman si Choji. Sinabi sa akin ni Umamiya na wag ko pagmukhaing kaawa-awa kayo. Hindi ko noon nakita, pero sigurado akong matagal ka nang malungkot, sabi ni Choji. Ako ang dahilan kung bakit malungkot ka. Noon pa man pinipilit mo nang pag-isahin ako at ang mga kasamahan natin. Salamat sa pag-protekte sa akin, Joe. Umiyak na lang si Joe sa mga sinabi ni Choji sa kanya. Siguradong masakit, siguradong mahirap, sabi ni Choji habang paulit-ulit ding humihingi tawad kay Joe. Ang dalawa ay naluha na lamang sa isa't isa. Nagulat din ang lahat sa mga nangyayari. Salamat Joe, ayos na ako ngayon. At least naayos ko ang mga bagay-bagay kahit huli na. Si Choji ay ibinibigay na ang Shishitoren bilang kapalit dahil natalo siya. Sa'yo na ngayon ang Shishitoren, Umamiya. Pakiusap, alagaan mo ng maayos ang buong grupo. Si Joe ay nagtatanggal na din ng uniform. Ngunit sinabi naman ni Umamiya na ayaw niya. Nagulat naman ang lahat. Sa umpisa pa lang wala naman talaga akong balak kunin ang Shishitoren. Wala akong pakialam sa pagpapalawak ng teritoryo, dahil dagdag problema lang yan, sabi ni Umamiya. Pinipilit naman ni Choji si Umamiya tanggapin ang alok. Naisip naman ni Umamiya na maging magkaibigan na lang sila mula ngayon. At isipin na lang na ang laban na ito ay isang bonding lang nilang magkakaibigan. Si Umamiya ay nagpasalamat sa lahat at tinanong kung nag-enjoy ba ang lahat sa mga laban. Ngunit tamahik ang lahat at napapatanong na lang sila kung anong nangyayari. Si Choji naman ay natutuwa sa mga sinabi ni Umamiya. At sinabing nakakatawang tao talaga si Umamiya. Ngumiti naman pabalik si Umamiya kay Choji. Sinabi ni Umamiya na ang palabas dito ay tapos na kaya naman magsiuwi na ang lahat sa tahanan nila. At huwag daw kalimutang mag-like at subscribe, dagdag ni Umamiya. Maraming salamat po. Kita po tayo sa susunod na video.